Taurus, hindi ito isang aksidente. Ang universo mismo ang nagdala sa iyo rito dahil ang iyong love frequency ay tumataas at may isang makapangyarihang simula na paparating. Isipin mong pagising mo bukas, alam mong pinili ka na ng kapalaran para sa isang bagong kabanata, punang pagmamahal, koneksyon, at mga biyayang hindi mo inakala. Matagal nang tumatawag ang mga palatandaan, paulit-ulit na numero, bigla ang panginginig, mga panaginip na parang totoong-totoo. Hindi ito mga coincidence kundi mga mensahe. Ngayong gabi, manatili ka hanggang sa huli, dahil ang aking ibubunyag ay maaaring magbago kung paano papasok ang pag-ibig sa iyong buhay habang buhay. Taurus, ang iyong puso ay dumaan na sa napakaraming bagay, pagtitiis, mahabang paghihintay, at mga sandaling tinanong mo ang sarili kung darating pa ba ang tamang pag-ibig para sa iyo. Ngunit ang totoo, tahimik na nagbabago ang iyong enerhiya, inihahanda ka para sa mas dakilang bagay. Ang universo ay kumikilos sa mahiwagang paraan, at ngayon, ang iyong love frequency ay nagigising. Hindi ito tungkol sa tsamba, ito ay tungkol sa divine timing. Bawat panalangin na iyong bumulong, bawat luha na iyong pinalaya, bawat pag-asang iyong pinanghawakan, lahat ng iyon ay naririnig at tinutugunan na. Sa paniniwalang Filipino, lagi nating sinasabi ang tamang panahon at dumarating ito kapag pinahintulutan ng kapalaran. Taurus, ang panahong iyon ay mas malapit kaysa iniisip mo. Ang bagong kabanatang ito ay magdadala hindi lang ng pag-ibig, kundi pati ng paghilom, mga biyaya, at ligayang nararapat para sa iyo. Manatili ka, dahil ang mga palatandaang matutuklasan natin ngayon ay maaaring mismong mensahe na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang enerhiya ng Taurus sa pag-ibig. Taurus, pagdating sa pag-ibig, hindi ka katulad ng iba. Iba ang tibok ng iyong puso. Hindi ka basta-basta nahuhulog sa isang tao sa magdamag at hindi mo agad ibinibigay ang iyong tiwala. Sa halip, nagmamahal ka ng may pagtitiyaga, lalim, at katapatan, isang uri ng pag-ibig na pinapangarap ng marami ngunit bihirang maranasan. Kapag ibinigay mo ang iyong puso, ibinibigay mo ito ng buo, walang pag-aalinlangan, walang laro. Kaya't nahahatak ang mga tao sa iyo, nararamdaman nila ang iyong sinseridad kahit sa katahimikan. Malakas ang iyong love frequency dahil ito'y nakatayo sa katatagan at katotohanan. Sa relasyon, pinahahalagahan mo ang consistency. Hinahanap mo ang taong laging andyan, hindi lang kapag madali o maginhawa. Naniniwala ka sa commitment, sa paghawak kamay sa gitna ng unos, sa sabay na pagbuo ng kinabukasan. Kaya nga maraming Pilipino ang nagsasabing ang isang Taurus ay parang matibay na pundasyon, isang taong masasandalan, isang taong mapagkakatiwalaan ng buong buhay. Ngunit sa likod ng lakas na ito, Taurus, may mga hamon din dahil malalim kang magmahal, malakas din ang iyong emosyon. Kapag nasaktan ka, mas malalim ang sugat kaysa maiisip ng iba. Kaya't minsan nagtataas ka ng pader, kunwari wala kang pakialam, kahit ang totoo ay tahimik na naghihirap ang iyong puso. Hinahanap mo ang seguridad, ngunit kapag nasira ang tiwala, napakahirap para sa iyo na magpatawad at kalimutan. Ito ang iyong pakikibaka, gusto mong kumapit, ngunit natatakot ka ring masaktan muli. At kahit pilitin mong itago, hindi mo maitatago ang iyong love frequency. Kahit pinoprotektahan mo ang sarili mo, mas malakas pa rin ang iyong enerhiya kaysa sa mga salita. Ramdam ng mga tao sa paligid ang iyong aura ng malasakit at katatagan. May ilan pang sumusubok na samantalahin ito dahil alam nila kung gaano kakalalim magmahal. Ngunit Taurus, ang universo ay nakatingin. Bawat kabutihang ginawa mo, bawat pagkakataong pinili mo ang pagmamahal kaysa galit, bawat sakripisyong inalay mo, lahat iyon ay naitala. Ngayon, nagsisimula na ang paggising. Ang iyong pusong minsang may sugat ay unti-unting naghihilom. Ang iyong love frequency ay hindi na pabigat ng nakaraan, ito ay nagliliwanag ng bagong enerhiya. Kaya marahil napansin mo ang mga kakaibang palatandaan nitong mga araw, mga paru-parong bigla na lang lumilitaw, panaginip tungkol sa taong hindi mo malimutan, o mga kantang pag-ibig na tumutugtog sa eksaktong tamang sandali. Hindi ito basta aksidente, ito ay mga bulong ng universo, inaayon ang iyong enerhiya sa bagong kabanatang naghihintay sa iyo. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang pag-ibig ay hindi lang basta sa pagitan ng dalawang tao, ito ay ginagabayan ng kapalaran. Lagi ngang sinasabi ng matatanda, kung para sa iyo, babalik at babalik yan. At Taurus, ang katotohanan ito ay para sa iyo. Napakalakas ng iyong love frequency, kaya nito hilahin ang talagang nakalaan sa iyo. Kahit gaano pa kalayo ang isang tao, kung siya ay nakatadhana para sa iyo, gagawa ng paraan ang universo upang muli kayong pagtagpuin.
Kaya huwag mong pagdudahan ang iyong puso, Taurus. Huwag mong tanungin kung bakit ka ganoon kalalim magmahal, kung bakit ganoon kalakas ang iyong pananabik sa pag-ibig. Dahil ang iyong kaluluwa ay nilikha para sa koneksyon. Hindi ka ipinanganak para magmahal ng kalahati lamang, ikaw ay nilikha para magmahal ng buo, tapat, at walang hanggan. At ngayon, inihahanda ng universo ang isang tao, o isang sitwasyon, na tugma sa lalim ng iyong puso. Ito ang enerhiya ng Taurus sa pag-ibig, matatag, tapat, matiisin, ngunit sapat na makapangyarihan upang gisingin ang isang bagong simula sa tamang panahon. At Taurus, ang panahong iyon ay halos dumating na. Mga palatandaan na gumigising ang iyong love frequency. Taurus, kapag nagsisimula ng kumilos ang universo upang baguhin ang iyong love frequency, hindi ito nangyayari ng tahimik. Iniiwan nito ang mga palatandaan, maliwanag, makapangyarihan, at hindi maikakaila na ang iyong puso, kaluluwa, at kapalaran ay naghahanda na para sa isang bagong kabanata. Hindi ito basta mga coincidence. Mga mensahe ito, gumagabay sa iyo upang imulat ang iyong mata, magtiwala sa proseso, at yakapin ang pag-ibig na paparating. Dumaan tayo sa pinakamahalagang palatandaan upang makilala mo kung ang iyong kaluluwa ay tunay nang nagigising sa bagong frequency na ito. Isa, mga panaginip na parang totoo. Nakapanaginip ka ba tungkol sa isang tao mula sa nakaraan o kahit isang taong hindi mo pa nakikilala? Minsan, ang mga panaginip na ito ay tila realidad. Gigising ka na mabilis ang tibok ng puso at malinaw mong naaalala ang bawat detalye. Sa paniniwalang Filipino, ang panaginip ay hindi basta guni-guni, mga mensahe ito mula sa ating subconscious, minsan pa nga ay mga sulyap sa hinaharap. Kung ang iyong mga panaginip ay puno ng pag-ibig, muling pagkikita, o mga bagong simula, ibig sabihin nagbabago na ang iyong enerhiya upang hilahin ito sa iyong tunay na buhay. 2. Mga paulit-ulit na numero. 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto. 8, 88, paulit-ulit mo ba itong nakikita sa relo, resibo, o kahit sa plaka ng sasakyan? Sa espiritualidad, ang mga numerong ito ay parang mga code ng universo na nagpapatunay na nakaalin ka sa kapalaran. Sa paniniwalang Filipino, ang numero 8 ay madalas inuugnay sa pera at biyaya, habang ang 11 oras 11 minuto ay tinatawag na wish portal. Kung hinahabol ka ng mga numerong ito, palatandaan ito na gising na ng lubusan ang iyong love frequency, dahil sinasabi ng universo, maghanda ka. Paparating na ang pag-ibig. 3. Bigla ang bugso ng emosyon. Taurus, natural kang matatag, ngunit nitong mga nakaraang araw marahil nakaramdam ka ng biglaang emosyon. Tahimik ka sa isang saglit, tapos maya-maya'y rumaragasa ang damdaming puno ng pagmamahal, pananabik, o alaala ng taong akala mo'y nakalimutan mo na. Hindi ito kahinaan, ito ay tanda na lumalawak ang pintig ng iyong puso. Aktibo na ang enerhiya ng pag-ibig sa iyong loob, ginagalaw ang mga lumang sugat at inihahanda ka para sa bago. 4. Mga kanta, salita, at mensahe sa tamang sandali. Napansin mo ba na may kantang umiikot eksakto habang iniisip mo ang isang tao? O may lumabas na post online na tugma sa iyong sitwasyon? Ito ay tinatawag na synchronicity, ang paraan ng universo para makipag-usap. Madalas nating tawagin itong tamang tiyempo. Kapag dumadating ang mga ganitong palatandaan, patunay ito na hindi na sarado ang iyong frequency. Nakakonekta na ang iyong puso sa agos ng banal na pag-aakma. 5. Mga paru-paro, ibon, at iba pang simbolo ng pagbabago. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga hayop ay mensahero. Ang paru-paro ay sagisag ng pagbabagong anyo at mga kaluluwang bumibisita upang magdala ng mensahe. Ang mga ibon ay sagisag ng kalayaan at pag-ibig na papalapit. Kung madalas kang nakakakita ng mga paru-paro o ibon na malapit sa iyo, malinaw itong senyales, ang iyong enerhiya ay humihila ng bagong simula. Pinaalalahanan ka ng iyong mga espiritual na gabay na malapit na ang pagbabago, at magdadala ito ng pag-ibig sa iyong buhay. 6. Ramdam ang kanilang presensya kahit tahimik. Minsan, Taurus, bigla mong nararamdaman na may enerhiya ng isang tao sa tabi mo, kahit napakalayo nila. Maaaring marinig mo ang kanilang pangalan, maamoy ang kanilang pabango, o makaramdam ng kilabot sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ito imahinasyon. Ito ay ugnayan ng mga kaluluwa. Kapag nagigising ang iyong love frequency, nakakabit ka sa mga taong nakatadhana sa iyong landas. Kung nararamdaman mo silang malapit, dahil iyon ay hinahatak sila ng parehong enerhiya papunta sa iyo. 7. Mga pagkakataon at pagkikita na hindi inaasahan.
Ang paggising ng enerhiya ay hindi lang nananatili sa loob, nakikita rin ito sa araw-araw. Maaaring mabangga mo, aksidente, ang isang tao, muling makakonekta sa isang dating kaibigan, o makilala ang isang estranghero na tila pamilyar. Tinatawag itong malasakit ng tadhana ng mga Pilipino. Ang mga pagkikita at pangyayaring ito ay pinaplano ng universo upang dalhin ka mas malapit sa iyong bagong kabanata sa pag-ibig. Bakit mahalaga ang mga palatandaang ito? Taurus, ang mga palatandaang ito ay hindi ordinaryo. Mga kumpirmasyon ito na sapat na ang paggaling ng iyong puso upang muling makahila ng tunay na pag-ibig. Patunay ito na inaayos ng universo ang iyong enerhiya upang tumugma sa taong kayang pantayan ang iyong lalim, katapatan, at passion. Huwag mo itong baliwalain. Bawat palatandaan ay isang bulong, bawat sandali ay isang pintuan. Habang kinikilala mo ang mga ito, lalo pang lumalakas ang iyong love frequency. Tandaan, Taurus, kapag gusto ng universo na mapansin mo ang isang bagay, paulit-ulit nitong ibibigay ang mga palatandaan hanggang makinig ka. Kung nararanasan mo na ang 2 o 3 sa mga ito, nasa gitna ka na ng iyong paggising. Ihanda ang sarili dahil magsisimula na ang iyong love story. Ang bagong kabanata ng pag-ibig. Taurus, lahat ng pinagdaanan mo, bawat pagkabigo, bawat paghihintay, bawat tanong na walang sagot, ay pawang paghahanda para sa sandaling ito. Hindi kailanman nasasayang ang sakit na dinadala mo, ginagamit ito ng universo upang ihanda ang iyong puso para sa pag-ibig na matagal mo nang nakalaan. At ngayon, nagigising na ang iyong bagong kabanata sa pag-ibig. Hindi lang ito basta isa pang relasyon, ito ay pagbabagong anyo. Isang kabanata ng paghilom. Ang unang hatid ng bagong kabanatang ito ay paghilom. Taurus, matagal mong dinala ang mga sugat, mga panahong nasira ang tiwala, mga oras na parang ikaw lang ang nagmamahal, mga gabing tahimik kang umiyak dahil walang nakakaunawa sa lalim ng sakit mo. Ngunit ang pagbabago ng enerhiya ngayon ay hinuhugasan ang mga sugat na yon. Ang paghihilom ay nangangahulugang hindi mo nadadalhin ang pait sa hinaharap. Sa halip na itanong, bakit nila ako sinaktan, ay sasabihin mo, salamat sa aral, ngayon handa na akong mahalin ng pag-ibig na nananatili. Sa paniniwalang Filipino, tinatawag natin itong pagpapalaya, ang bitawan. Kapag binitawan mo ang nakaraan, binubuksan mo ang iyong mga kamay upang tumanggap ng bagong biyaya. Hindi na nakakadena ang iyong love frequency sa lumang sakit, malaya na itong humila ng pag-ibig na nararapat sa iyo. Isang kabanata ng muling pagkikita. Para sa ilang Taurus, ang bagong kabanatang ito ay maaaring magdala ng muling pagkonekta. Isang tao mula sa iyong nakaraan, isang kaluluwang kailanman ay nakatali sa iyo, maaaring bumalik. Hindi lahat ng nakaraan ay dapat bumalik, ngunit kung ang ugnayan ay hindi kailanman naputol, kung pinanghahawakan pa rin ito ng kapalaran, ibabalik sila ng universo sa iyong landas. Naisip mo ba ang isang tao nang walang dahilan? Nararamdaman mo ba ang kanilang presensya, nakikita ang kanilang pangalan, o paulit-ulit silang lumilitaw sa iyong mga panaginip? Hindi iyon tsamba. Maaaring inihahanda na ng universo ang inyong mga landas upang muling magtagpo. At kung sila'y bumalik, Taurus, hindi na ito magiging parehong kwento. Mas magaling, mas matatag, mas nakaayon. Dahil sa pagkakataong ito, tama na ang oras, at tugma na ang inyong mga frequency. Isang kabanata ng bagong simula. Para naman sa ibang Taurus, hindi tungkol sa nakaraan ang kabanatang ito, kundi sa isang ganap na bago. Isang soulmate na naglalakbay sa sarili nilang landas, naghilom din, lumago rin, at ngayon, magtatagpo na ang inyong mga daan. Ang pag-ibig na ito ay kakaiba. Hindi ito sa pilitan, hindi minamadali, hindi puno ng duda. Ito ay dadaloy ng natural, tulad ng 2 ilog na sa wakas ay nagsanib matapos ang mahabang paglalakbay. Maaaring makilala mo sila nang hindi inaasahan, sa lugar na araw-araw mong dinaraanan, sa pamamagitan ng isang kaibigan, o kahit online. Ang magiging kapansin-pansin ay ang enerhiya. Para bang matagal mo na silang kilala, kahit kakakilala pa lang ninyo. Ito ang hiwaga ng banal na pagkakaayon. Hindi ito tungkol sa tagal ng pagkakakilala, kundi sa lalim ng pagkilala ng inyong mga kaluluwa sa isa't isa. Isang kabanata ng pangako at paglago. Taurus, ikaw ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at pagkakaisa. Kaya't ang iyong puso ay hindi naghahangad ng pansamantala, hinahangad mo ang pamatagalan. At ang bagong kabanatang ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong iyon. Commitment, katatagan, at sabayang pagbuo ng kinabukasan, ito ang mga biyayang darating sa iyo.
Naniniwala ang mga Pilipino sa kasama sa habang buhay, isang taong makakasama mo sa lahat ng yugto ng buhay. At ito ang iyong inaakit ngayon. Isang kaparehang nakikita hindi lang kung sino ka ngayon, kundi kung sino ka pa maaaring maging. Isang taong hindi lang nagmamahal sa iyong ngiti, kundi nakatayo rin sa tabi mo sa iyong mga luha. Ang pag-ibig na ito ay hindi matatakot sa paglago, sa mga hamon, o sa sabayang pagtupad ng mga pangarap. Isang kabanata ng pananampalataya at tamang panahon. Taurus, ipinapaalala ng universo na ang pag-ibig ay hindi minamadali. Dumadating ito sa tamang oras at tamang paraan. Minsan, nagiging mainipin tayo. Itatanong natin, bakit hindi pa ngayon? Bakit ang tagal? Ngunit ang katotohanan, bawat pag-aantala ay proteksyon. Bawat saradong pinto ay direksyon. Bawat gabing mag-isa ay paghahanda. Sa kulturang Filipino, lagi nating sinasabi, may tamang panahon para sa lahat ng bagay. At ngayon, unti-unti nang bumubukas ang iyong tamang panahon sa pag-ibig. Ang kabanatang ito ay tungkol sa pagtitiwala sa tamang tiyempo, sa pagsuko sa universo, at sa pagpapapasok ng pag-ibig ng walang takot. Ano ang tunay na kahulugan ng bagong kabanatang ito? Hindi na mauulit ang mga lumang siklo. Papasok ka sa pag-ibig na may kalinawan, hindi kalituhan. Ikaw ay pakikitunguhan ng may halaga, hindi isasantabi. Matatagpuan mo ang pag-ibig na parang tahanan. Taurus, hindi lang ito basta isang pahina ng iyong kwento, ito ay isang bagong aklat. Isang aklat kung saan hindi ka na lang ang palaging naghihintay ng tahimik, kundi ikaw na ang tatanggap ng pag-ibig na matagal mo nang ibinibigay. Isang aklat kung saan ang iyong katapatan ay sa wakas natutumbasan, ang iyong pagtitiis ay ginagantimpalaan, at ang iyong puso ay pinahahalagahan. Kaya huminga ka ng malalim. Bitawan ang takot ng nakaraan. Harapin ang bukas na may pag-asa. Dahil ang iyong bagong kabanata sa pag-ibig ay hindi lamang paparating, narito na, kumakatok sa pintuan ng iyong kaluluwa. At kapag binuksan mo ito, magbabago ang lahat. Gabay at espiritual na gawain para sa Taurus. Taurus, makapangyarihan ang paggising ng iyong love frequency, ngunit kailangan din nitong may gabay. Kayang ihanay ng universo ang mga biyaya para sa iyo, pero responsibilidad mo ring ihanda ang iyong puso, isip, at kaluluwa upang tanggapin ang mga ito. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kapalaran, ito rin ay tungkol sa enerhiya. Kapag malinaw, bukas, at nakaayon ang iyong enerhiya, mas mabilis at mas maganda mong naakit ang pag-ibig. Tuklasin natin ang mga espiritual na gawain at gabay na makatutulong sa iyo upang tuluyan mong pasukin ang bagong kabanatang ito. Isa, linisin ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng kandila. Ang liwanag ay matagal ng simbolo ng linaw at pag-asa. Sa mga tahanang Pilipino, ginagamit ang kandila sa mga panalangin, nobena, at sandali ng malalim na pananampalataya. Para sa iyo, Taurus, ang pagsisindi ng puti o rosas na kandila ay sagradong gawain ng paglilinis. Habang nasusunog ang apoy, imahinin mong inaalis ng iyong puso ang lahat ng sakit, takot, at alaala ng pagtataksil. Mahinang bulongin. Ipinapalaya ko ang nakaraan, tinatanggap ko ang pag-ibig. Handa na ako para sa bagong kabanatang nakalaan sa akin. Ang simpleng gawain ito ay malinaw na mensahe sa universo, hindi ka na kumakapit sa lumang sugat, gumagawa ka na ng puwang para sa bagong biyaya. 2, mga afirmasyon para sa pag-aayon sa pag-ibig. May kapangyarihan ang mga salita. Sa paniniwalang Filipino, kahit ang mga simpleng dasal o orasyon ay nakapagpapabago ng enerhiya. Para sa Taurus, ang araw-araw na afirmasyon ay nakapagpapataas ng iyong love frequency. Tuwing umaga, tumingin sa salamin at sabihin, karapat-dapat ako sa pag-ibig na nananatili. Inaakit ko ang katapatan, passion, at kapayapaan. Nakaayon ang aking love frequency sa kapalaran. Ulitin ito ng may sinseridad dahil unti-unting maniniwala ang iyong subconscious sa iyong sinasabi. Habang pinagtitibay mo ang pag-ibig, lalo kang nagiging magneto nito. 3, magdala ng bato o anting-anting ng pag-ibig. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ang mga kristal bilang daluyan ng enerhiya. Ang rose quartz, na tinatawag na bato ng pag-ibig, ay napakalakas para sa Taurus. Ang pagdadala nito sa iyong bulsa o paglalagay nito sa ilalim ng unan ay nakapagbubukas ng iyong puso sa pagtanggap ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa kulturang Filipino, may mga pamilyang nagdadala rin ng bendisyonadong medalya o rosaryo para sa proteksyon. Maaari mong pagsamahin ang mga gawin na ito, hawakan ang iyong kristal habang nananalangin,
o magsuot ng anting-anting na nagpapaalala sa iyo na ang pag-ibig ay malapit nang dumating. 4. Kumonekta sa kalikasan. Bilang Earth sign, Taurus, nagiging balanse ang iyong espiritu kapag malapit ka sa kalikasan. Maglakad ng walang sapatos sa damuhan, maglaan ng oras sa ilalim ng puno, o manood ng paglubog ng araw sa tabing dagat. Ang kalikasan ay muling nagpapalakas ng iyong frequency, iniugat ka sa kapayapaan. Sa tradisyon ng matatanda, tinatawag itong paglakad sa lupa, isang paraan upang sumipsip ng natural na enerhiya. Sa ganitong paraan, iniaayon mo ang iyong sarili sa agos ng universo at inaalis ang negatibong pumipigil sa pag-ibig. 5. Isagawa ang ritual ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamalakas na magneto ng biyaya. Tuwing gabi, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo, gaano man ito kaliit. Maaaring ito'y kabutihan ng isang estranghero, mensahe mula sa isang kaibigan, o simpleng paggising mo sa araw na yon. Ang pasasalamat ay nag-aangat ng iyong vibration at nagsasabi sa universo, handa na ako para sa higit pa. Habang lalo kang nagpapahalaga, mas madaling nakakahanap ng daan ang pag-ibig papunta sa iyo. 6. Panalangin para sa gabay sa pag-ibig. Likas na mapanalanginin ang pusong Filipino. Taurus, maaari kang bumuo ng sariling panalangin para sa pag-ibig. Panginoon, gabayan mo ang aking puso patungo sa pag-ibig na nakalaan para sa akin. Ilayo mo ako sa maling landas, at iayon mo ako sa kaluluwang may katapatan, kapayapaan, at katotohanan. Amen. Ang mga panalangin tulad nito ay lumilikha ng espiritual na proteksyon sa paligid ng iyong love frequency, tinitiyak na ang tanging para sa iyo lamang ang papasok. Bakit mahalaga ang mga gawain ito? Taurus, ang mga ritual na ito ay hindi lang tradisyon. Paalala ang mga ito na hindi ka walang kapangyarihan, ikaw ay katuwang sa paglikha ng iyong kapalaran. Kapag nagsisindi ka ng kandila, nagsasalita ng afirmasyon, o nagsasagawa ng pasasalamat, ipinapahayag mo sa universo, handa na ako. At palaging tumutugon ang universo sa pusong handa. Ito ang iyong oras upang umayon, maghanda, at maniwala. Nagsisimula ng gumising ang enerhiya sa iyong kalooban. Ang kailangan mo na lamang ay humakbang ng may pananampalataya at susunod ang pag-ibig. Mga babala at hamon para sa Taurus. Taurus, habang nagigising ang iyong love frequency, at unti-unting bumubukas ang isang bagong magandang kabanata, nais din ng universo na maging maingat ka sa ilang hamon. Hindi ito para takutin ka, kundi para ihanda ka. Dahil kahit ang pinakamalakas na enerhiya ay maaaring maantala o maharangan kung hindi ka magiging maingat sa iyong mga kilos at damdamin. 1. Ang panganib ng pagkapit ng sobra. Ang iyong katapatan ng iyong lakas, ngunit maaari rin itong maging kahinaan. Minsan, kumakapit ka sa mga taong matagal nang bumitaw. Taurus, ipinaalala ng universo na hindi lahat ay karapat-dapat magkaroon ng permanenteng lugar sa iyong puso. Kapag sobra kang kumapit sa maling tao, maaaring mo ring harangan ang tamang tao na papasok sa buhay mo. Matutong balansihin ang katapatan at ang kakayahang magpalaya. 2. Selos at pagiging possessive. Dahil sobrang lalim mong magmahal, minsan natatakot kang mawala ang mga taong mahalaga sa iyo. Maaari itong magdala ng sobrang pagprotekta o minsan ay selos. Ngunit tandaan, ang tunay na pag-ibig ay dumadaloy ng malaya, hindi ito nangangailangan ng tanikala. Kung magiging masyado kang kontrolado, ikaw mismo ang magtutulak palayo sa pag-ibig na gusto mong manatili. Tiwala, hindi takot, ang dapat maging pundasyon ng iyong relasyon. 3. Takot sa pagbabago. Bilang earth sign, pinahahalagahan mo ang katatagan. Ngunit minsan, dahil dito natatakot ka sa pagbabago. Taurus, ang bagong kabanatang ito ay nangangailangan ng pagtanggap sa transformation. Hindi mo na maaring ulitin ang nakaraan. Hindi mo rin matatatag ang kinabukasan gamit ang parehong pader na itinayo mo para sa proteksyon. Kung tatanggihan mo ang pagbabago, tatanggihan mo rin ang mga biyayang nakalaan upang hilumin ka. 4. Hindi pinapansin ang mga palatandaan. Matagal nang kinakausap ka ng universo sa pamamagitan ng mga numero, panaginip at synchronicities. Ngunit kung patuloy mong pagdududahan o itataboy ang mga ito bilang e-coincidence, maaari mong ma-miss ang alignment. Tandaan, inuulit-ulit ng mga palatandaan ang kanilang sarili hanggang sa makinig ka. Huwag mong hintayin pang sumigaw ang universo, makinig ka na habang ito ay bumubulong. Ang paalala. Taurus, ang mga babalang ito ay hindi parusa, kundi mga gabay. Nais ng universo na umunlad ang iyong bagong kabanata,
ngunit nais din nitong ikaw ay lumago. Maging maingat sa mga hamong ito, at hindi lamang pag-ibig ang maaakit mo, kundi mapapanatili mo rin ito. Taurus, tumataas na ang iyong frequency. Huwag mong hayaang ibaba ito ng takot, selos, o pagdududa. Manindigan ka, magtiwala sa proseso, at tahakin ang iyong kapalaran ng may bukas na mga kamay. Huling pagtataguyod para sa Taurus. Taurus, huminga ka ng malalim. Damhin ang bigat na unti-unti nang nawawala mula sa iyong puso. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat panalangin tila walang tugon, hindi mo pinagdaanan ang lahat ng iyon ng walang dahilan. Hinuhubog ka ng universo, hinahasa, at inihahanda para mismo sa sandaling ito. Ang iyong love frequency ay hindi na nakatago sa katahimikan, ito'y nagliliwanag, makapangyarihan, at buhay. Maaaring hindi mo pa nakikita ang lahat ng kasagutan ngayon, ngunit magtiwala ka na ang lahat ay dahan-dahang umiikot sa perpektong pagkakaayos. Ang taong magmamahal sa iyo ng totoo, o ang paggaling na magbabalik ng liwanag sa iyong kaluluwa, ay papalapit na. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka invisible. Ikaw ay pinili. Taurus, tandaan mo ito, hindi mo kailangang habulin ang nakalaan para sa iyo. Ang tamang pag-ibig ay kikilala sa iyong enerhiya. Ang tamang tao ay tutugma sa iyong katapatan. Ang tamang kabanata ay kusang magbubukas, hindi mo na kailangang pilitin. Kaya tumayo ka ng matatag at patatagin mo ang iyong pananampalataya. Matagal nang naghintay ang iyong puso. Narinig ka na ng universo at ngayon ay tumutugon ito sa mga paraang mas maganda kaysa sa iyong inakala. Ito ang iyong panahon. Ito ang iyong kabanata. At ang pag-ibig ay papunta na sa iyo. Taurus, ang paglalakbay ng iyong puso ay dinala ka rito para sa isang dahilan. Hinayaan ka ng universo na matagpuan ang mensaheng ito dahil ang iyong kaluluwa ay handa na para sa alignment. Ang iyong love frequency ay hindi lang nagigising, binabago ka nito upang maging magnet ng biyaya, paggaling, at isang kabanata ng pag-ibig na sa wakas ay kikilala sa lalim ng iyong pagkatao. Ngunit tandaan, Taurus, hindi lang ito tungkol sa pakikinig, kundi higit sa lahat, tungkol ito sa paniniwala. Habang lalo mong binubuksan ang iyong puso sa mga palatandaan, mas lalakas ang iyong frequency. Paparating na ang pag-ibig, ang tungkulin mo ay maghanda, tumanggap at magtiwala. Kung nakaramdam ka ng kahit isang piraso ng katotohanan sa mensaheng ito, alamin mong ito ay para talaga sa iyo. Hindi nagkakamali ang universo. Mahal ka. Ginagabayan ka. At handa ka na. I-comment sa ibaba ang iyong zodiac sign at isulat, tinatanggap ko ang aking bagong kabanata ng pag-ibig upang ideklara ang iyong alignment. Huwag kalimutang mag-subscribe, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan, at sabay-sabay nating punuin ang espasyong ito ng pag-asa, pananampalataya, at makapangyarihang Taurus energy. Ito na ang iyong panahon, Taurus. Angkinin mo. Paniwalaan mo. Isabuhay mo.